So kung may gawing mambatas ang Senado at ang House, ang Supreme Court, i-review yan. Tama ba yan? Naayon ba yan sa konstitusyon? Kasi remember, yung mga batas na ginagawa ng House at saka ng Senate, kailangan laging nakabase yan doon sa konstitusyon. The Constitution is the backbone of our country. Kailangan nakaayon yan. So sino ngayon na magsasabi nun? Na nakaayon ang ginagawa ng legislatura na batas? Supreme Court. That's why they're supreme. Ang linaw po nun. Kaya alam mo, tama yung sinabi ni Bato. Napakalinaw nun. Wala nang doon. Wala nang pagtatalo doon. Tama siya doon eh. Ang highest sa Supreme Court, walang iba ko hindi, ang Diyos na lang. Kasi tama yung logic na yun eh. Ano yung logic na yun? Wala, hindi mo pwedeng baliin. Hindi mo pwedeng, hindi ko susundin yan. Ulol ka ba? Sorry ha. Pero pag hindi mo susundin yan, you are like saying, hindi ko susundin ng batas. Whatever the decision of the Supreme Court, kaya nga may jurisprudence batas yan na dapat mong sundin. Pag hindi mo sinunod, you are violating the law. Ganun yun, mga kababayan. Pakinggan po natin ito para sa mga nag-aabang mamaya ng mangyayari. Ito. Ilalaan ng Senado ang sesyon nito bukas para talakayin ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara. Sa kabila yan ng motion for reconsideration na inihain sa SC ng Kamara. Narito ang agenda report ni Hannah T. Pinaghahandaan na ng mga senador ang debate bukas sa plenary tungkol sa impeachment ni VP Sara. Priority daw ito, ani Senate Majority Leader Joel Villanueva. Definitely, that would be the only agenda as we have talked about. And syempre, may kanya-kanya din kaming mga posisyon, may mga appeals. Ang kilalang Duterte ally na si Senator Bato de la Rosa, 2 beses binasa ang 97-page decision ng Supreme Court na nagdeklarang unconstitutional ang impeachment articles. Pwede na ako. Okay, hindi naman ako nagbamagaling-galingan, no? Kundi may mga punto lang din tayo na ipapalabas. Depende sa mga puntos na ilalabas nila. That would be a debate, di ba? Handa muna raw siyang makinig sa anumang opinyon ng mga kapwa-senador bago umabot sa muling motion na wag lang ituloy ang paglilitis. Lalo na't nakapaghain na ng motion for reconsideration ang House of Representatives sa SC. Pero kung siya ang tatanungin, dapat respetuhin na lang ang ruling ng Korte Suprema. 4 na senador ang ngayon kine-question nito, kabilang sina Senators Risa Ontiveros at Bam Aquino. Anila, there should be no rush to decide on the impeachment. 4 versus 20? 4 against 20? Maging-mainit ba yan? So tingin niyo? Hot debate naman ang inaasahan ni Senator Erwin Tulfo. Hindi na bago ang pagtingin ni Tulfo sa impeachment na maganda sana kung tuloy ang presentation of evidence. Gusto kong makita ng mga kababayan natin yung ebidensya. That's what I want. Gusto kong makita kung anong... Dito feeling ko minali lang siya dito Pinutol lang to Kasi sinasabi, alam ko, narinig ko itong interview niya nung ilang mga pagkakataon. Sabi niya, gusto niyang makita at madinig sana ang side ni VP Sara Duterte. Pero the Supreme Court is the final. Kaya tomorrow, feeling ko, later, feeling ko, ang sasagot niya mamaya, let's follow the Constitution. Tingnan mo alam mo, sabi ko sa inyo, matatakot ang mga senador na kumontra dyan. Kasi tandaan ninyo, that's pagka kumontra ka dyan at sinabi mong huwag sumunod sa Supreme Court, naku po, yari ka dyan. Hindi pwede yun. Una, crisis yun, constitutional crisis yun, or pwede ka pang patawan ng contempt doon kahit senador ka. Oo, totoo yan. Sa tingin ko they can. Hindi ko na lang alam kung susundin ng executive branch na i-contempt itong mga ito. Pero pwede. At takot din yan in the future. What if hindi na sila senador? Di ba? Darating ang panahon, sa kasaysayan, sasabihin, itong mga to hindi sumunod sa Supreme Court. Pwedeng ganun Kaya ako, sa tingin ko talaga, this will be... sabihin na natin,
tama si ano dito tama si pangalan nito, si Villanueva na sinasabi niyang 20/4. Siguro yung 4 na yon. Sa tingin ko yung 20/4 na yon, si Ontivero, si Kiko Maching tuloy. Kiko Pangilinan at saka to si Bam Aquino at si Soto. Ewan ko feeling ko lang. Meron dito. Sige, tatayo ba ito? May laban ba, di ba? Parang you're going to a ring, di ba? May laban ba yan? Wala, or sa basketball, may panalo ba? Mukhang yamado na masyado. Para sa kapatid ni VP Sara na si Acting Davao City Mayor Baste Duterte, matagal nang dapat natapos ang VP Sara saga. Pero tila never say die ang moto ng Kamara. Bahala kayo sa buhay niyo. Sinabihan na nga di ba? Tapos ayaw pa rin. Ibig sabihin, natalo na kayo. Ayaw niyo lang tanggapin. Yun. Sa kabila naman ng pag-push ng Senado sa transparency at accountability na una nang sinabi ni Senator Win Gatchalian, pansamantalang ipinagbawal ng Senado ang pagpapasok ng media sa loob ng plenary hall bukas. Anila, that's to make room for guests or visitors. Pero agaran itong inaksyonan ni Ontiveros. Para sa madami nating mga kaibigan sa media, parang hindi sila pinapahintulutan sa session hall, taliwas po sa tradisyon at nakasanayan. Hindi, alam mo, ang gulo lang kasi. Kasi isipin mo ito. Una-una, televised naman yan. I'm sabihin not televised, online. Ibig sabihin, live naman po yan, online. Yang debate na yan, siguradong lalabas naman yan online. Bakit pa kailangan lahat ng media na andyan? Di ba? Online naman, napapanood mo naman. Ang problema kasi dyan, marami ang balita ko, napakaraming guests na pupunta mamaya. Sobrang dami daw na nagkakaubusan na kanya-kanya, supporter ni VP Sara Duterte, mga teroristang komunista, mga naandyan daw, at saka ng ilang mga dilawan pinklawan. Diba? Kasi kanya-kanyang, remember, may kanya-kanyang guest list ang bawat senador. So, paano mo ma-accommodate? Hindi mo naman pwedeng sabihin na, i-accommodate lang natin yung guest ng mga Duterte. Hindi naman natin pwedeng sabihin na yung guest lang ng mga komunista ang i-accommodate natin. O baka naman guest lang ng mga pinklawan at dilawan na i-accommodate. Hindi pwede. Isipin mo, 24 sila. 24 magpapasa ng listahan yan. Pag nagpasa ng listahan lahat yan at gustong ma-witness, di ba? Hindi na kakasya sa loob. Maliit lang po kasi yan Maliit lang po ang, hindi po yan katulad ng sa Kamara. Mas malaki, di ba? Yung kanilang plenary. Dito, maliit lang talaga ito. Sobrang liit lang at siguro less than 200 lang ang pwedeng pumasok dyan. I don't know kung tama yung bilang ko. Maybe 100 o 150, ganun. Ganun lang po ang pwedeng. Kung papapasukin mo media, wala nang guest. Yung media naman, pwede naman sila sa labas mag-interview ng mga senador para hindi maingay, hindi magulo. Kasi minsan, nag-i-interview habang may nangyayari. So para hindi magulo, doon kayo sa labas. Kung gusto nyo naman papanood, kasi may mga issue na kesyo daw walang transparency, mga gunggong. Nung walang transparency, naka-online yan. At saka yung mga guests, marami nga dyan, mga vlogger, sigurado magbibideo, hindi naman sila pagbabawalan. Ang punto lang dyan, para mapagbigyan ng lahat ng guests. May magtatampo dyan pag hindi mo na pagbigyan. Paglilinaw ni Senate President Cheese Escudero, reporters can as they usually do. Sa 10,000 sunod Ikaw mag-point of order. Matatandaang nang mag-convene ang impeachment court nitong Hunyo, nahagip sa mga footage ng Bilyonaryo News Channel ang senaryo kung saan nagkatensyon sa pagitan ni Ontiveros at Amy Marcos. At nagmistulang tinuturuan ni Villanueva ang presidential sister. Yan kasi gusto Una nyo na rin naging limited ang access ng media sa wala rin kayong pinagkaiba dun sa mga tarantadong mga vlogger Gusto nyo yung behind the scene chismis. Yan ang totoo. Gusto nila makakita ng mga naglalaro ng scatter, ng mga naglalaro na sabong. Sana naman wala. Yan ang gusto nila
yung nag-aaway, makakuha ng video. Hindi, alam mo, may mga kanya-kanyang guest naman yan. Imposibleng wala magbibideo eh. Ladies and gentlemen, atat din mga kababayan ng... Hindi, totoo naman, atat din ng mga vlogger makakuha ng content eh. So siguradong, kung gusto nyo talaga makakuha ng scoop, di magpa-guest kayo sa magpa-guest list kayo sa mga senador. Kung ayaw kayo, wala na magagawa ang senador, mga senador dyan. Kaya mang media dyan, di ba? Easy lang, wag naman kayo masyadong chismosa.